Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Ano po yung nakikita nyo, mga kapatid? Ha? Actually, ito po ay ipiniresent ko last Sunday doon sa Bayanan. So dahil iba naman po yung congregation doon sa dito, so yan rin po yung gagamitin ko dahil gusto ko i-share yan sa inyo. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga principles na nakapaloob dito sa ating pag-uusapan ngayong umaga, ay talagang ito po yung, kumbaga, parang nag-motivate sa akin para sabihin nating maging matatag sa pananampalataya, di ba? Lumalim or lumawak pa yung pananampalataya ko. No, ito po yung mga principles na nakapaloob dito. Ito po yung nag-motivate talaga sa akin. At gusto kong ibahagi rin ito sa inyo para kung ano man yung sabihin nating naranasan ko pagdating sa pagharap sa mga kung ano-anong mga problema at pagsubok, kumbaga maging conqueror din tayo, no, lahat. Okay. So ano po yung nakita natin diyan? Ano yung kondisyon ng lupa? Tigang, tuyo, bitak-bitak na lupa. No, kung iisipin natin, parang imposible na mayroong mabuhay na halaman. Yung second picture po natin, ikukumpara natin. Ano naman yung isa? Oh, tigang pa rin, tuyo, bitak-bitak na lupa, except mayroong luntian, sariwa na nabubuhay na halaman. Di ba? Kung i-compare mo silang dalawa. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, posible palang manatiling buhay, sariwa at luntian ang isang halaman sa isang kondisyon na lupa na tuyo, tigang at bitak-bitak na lupa. Posible pala. No? Posible pala. So, ito po ay isang illustration ko lamang, no, para magkaroon tayo ng idea ngayong umaga doon sa ating pag-uusapan, no, para mabigyan ng diin yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay Staying Spiritually Fresh. Ang ating pong key verse, Isaiah 58 verse 11, New King James Version, "The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought, and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail." Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patuloy na pagbibigay mo ng pagkakataon sa amin, Panginoon, upang patuloy na makapag-aral, bulay-bulay, Lord God, ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na buksan mo po ang aming spiritual eyes, spiritual ears, Lord God, ang aming spiritual heart, Lord God. Gawin po itong receptive, Lord God, sa bawat salita mo na aming mapag-uusapan, Panginoon. Salamat po. Dalangin po namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, ang patuloy na sumakop, Lord God, dito sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. No, staying spiritually fresh. Ako po bilang isang Kristiyano, mga kapatid, no, marami na ring, siyempre, sa tagal ko na sa pananampalataya, marami ng pagsubok, problema, tukso, no, big or small, ang dumaan sa buhay ko. No, ibig sabihin, marami na ring ups and downs na nangyari sa buhay ko. Di ba? Marami na ring mga bagay na nangyari sa akin ganyan. Maraming mga tanong na nabigyan ng kasagutan, yung iba naman ay nanatiling tanong sa isip ko. Pero sasabihin ko po sa inyo, no, mga kapatid, na sa kabila po ng lahat ng mga bagay na yon, sa tulong po ng Diyos, no, pwede kong masasabi ko na napanatili ko yung pagiging sariwa, yung sigla ng aking pananampalataya. Diba? Kaya kong sabihin yon. Dahil kung hindi,
hindi niyo ako makikitang tumatayo dito sa inyong harapan. No, na-maintain ko yung pagiging, yung kasariwaan, yung kasiglahan ng aking pananampalataya. At sa loob po ng mahabang panahon, no, ang dami ko rin naman kasabayan dito, no. Sa loob po ng mahabang panahon, mga kapatid, nasaksehan ko yung buhay ng ilang Kristiyano. No, yung kanilang Christian life. Mayroong hanggang ngayon nagpapatuloy sa kanilang paglilingkod. At yung iba naman, tuluyan ang nawala. At ang natitira, dumadalo sila. Nakikita mo pa rin silang dumadalo sa mga gawain, pero wala nang sigla. Di ba? Parang aakyat at bababa dito. No? Wala, yung iba nagpatuloy, yung iba nawala, at yung iba naman talagang ganon, matamlay sila sa kanilang pananampalataya. Wala nang sigla. Parang naging routine na lang sa kanila yung kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos. Parang now you see me, now you don't. Diba? Matamlay, walang sigla. Tuyo. Their Christian life has become stale, spiritually stale. No, matamlay, walang sigla. Bakit? Ano yung mga dahilan? Bakit sila matamlay? Bakit sila walang sigla? Meron bang remedyo to bring back the sparkle into their Christian experience? Meron bang remedyo para manumbalik yung kinang, yung kanilang sigla sa pakikipagrelasyon sa Diyos? Meron bang remedyo doon? Yung pagdating ng araw ng linggo, pagdating ng umaga ng linggo, nagmamadali na siya dahil ayaw niyang malate sa worship service. Di ba? Nagmamadali siya dahil ayaw niyang malate. Yung ayaw niyang malate dahil bawat bahagi ng service importante sa kanya. Di ba? Mula sa umpisa hanggang sa matapos. Importante sa kanya. Sa praise and worship pa lang, nakikita mo na yung kanyang kasiglahan. Kumakanta, sumasayaw, pumapalakpak. Walang sinasayang na letra ng mga kanta. No? Talagang bigay na bigay siya. Yung kapag nagsasalita yung preacher dito, yung nagbibigay ng mensahe, all ears siya. Talagang bawat letrang sinasabi, binibitiwan ng mensahero ay talagang pinakikinggan niya ng gusto. Na lagi nang mabuhay tayo in a state of spiritual alertness and freshness. Can we expect that? Na mabuhay tayo lagi? No? In spiritual alertness and freshness. Ang mabuhay ba na lagi kang sariwa, lagi kang masigla, ay isang di ka panipaniwalang katotohanan? Ano ang sabi ng ating key verse? You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Ikaw ay matutulad sa halamang sagana sa dilig at matutulad sa isang batis na hindi nawawala ng agos ng tubig. Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, no, katulad ng ating binasa, ipinakikita diyan that the people of God, ang mga anak ng Diyos, are meant to be beautiful garden in the midst of a dry desert. Ang mga anak ng Diyos ay kayang mabuhay lagi na sariwa, masigla, luntian sa gitna ng mga problema. Sa gitna ng mga pagsubok. Sa gitna ng mga tukso. Kaya nating magtagumpay, kaya nating maging masigla na harapin ang lahat ng iyan. Katulad ng ipinakikita ng ating key verse. The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought. Bibigyan ng kasiyahan ng Diyos ang ating mga kaluluwa sa panahon na tayo ay naghihirap. Drought. Nabibigatan.
dumadaan sa mga problema. Bibigyan tayo ng Diyos, yung ating mga kaluluwa, ng kasiyahan. At palalakasin ang ating katawan. Kaya nga sabi niya, you shall be like a watered garden and like a spring of water, whose waters do not fail. Diba? Kahit na dumaraan tayo sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga tukso, pwede tayong maging masigla, malakas. Why? Alam niyo kung bakit? Dahil ang ating pananampalataya ang magsisilbing ugat na nakabaon sa lupa. Connected doon sa source of water, ang ating Diyos. Yung ating pananampalataya ang magsisilbing ugat natin para maabot natin yung bukal ng tubig doon sa ilalim. Ang ating Diyos. Ano man ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo nakakaranas ng pagiging matamlay, kawalan ng sigla sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Ano man ang dahilan ng mga iyan, mga kapatid, ipinakikita ng ating keepers na hindi dapat ganon. Dapat lagi tayong sariwa. Dapat lagi tayong luntian, masigla, malakas. Tama, we are not exempted sa lahat ng mga trials, difficulties ng buhay. Hindi tayo exempted dyan, mga kapatid. Daraan at daraan tayo dyan. Occasional trials and difficulties ng ating mga buhay. Pero gaano man kabigat, gaano man tayo kawalan ng sigla, gaano man kabigat ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid, ang ating experience sa Diyos, ang ating relationship sa Diyos, can remain fresh and vibrant. Ano man ang pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, mga kapatid, kaya nating panatiliing fresh and vibrant, masigla, sariwa, yung ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Our experience of God, our relationship to God can remain fresh and vibrant. How? Paano? Paano mangyayari yon? Ito po yung mga dahilan. Ways to keep spiritual freshness. Number 1, get in touch with God daily. Communication, pakikipag-ugnayan. Get in touch with God daily. Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Get in touch with God daily. Kailangan meron tayong tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos, komunikasyon sa Diyos. How to get in touch with God? Through prayer. Through Bible reading. Yung una pong dalawang yan, kapag tinanong ka kung paano ka nakakaroon ng communication sa Diyos, yan ang lagi nating isinasagot. Of course, through prayer, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Pero ang bibigyan po natin ng pansin dyan, mga kapatid, ang scripture meditation. The art of scripture meditation. No, common na sa atin yung prayer, yung Bible reading, laging yan ang ating isinasagot. Kung tatandaan natin, yung binasa natin. No, ang sabi doon, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf
also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Ano yung key? Kung bakit niya nararanasan yon? Meditation. Scripture meditation. Mamaya, makikita natin kung gaano kahalaga yung scripture meditation. According to Collins English Dictionary, meditate means to reflect deeply on spiritual matters. Meditate means to reflect deeply on spiritual matters. Andrew Murray describes it as holding the Word of God in your heart and mind until it has affected every area of your life. Sabi ni Andrew Murray, holding the Word of God in our heart and now in our mind until it has affected every area of our life. Ang ating mga buhay. Through meditation. Ganun kahalaga yung meditation, mga kapatid. Ganun siya kahalaga. Ang salitang meditate at ruminate, synonym sila, magkasing kahulugan sila, mga kapatid. Meditate and ruminate. Ang baka, ang kambing at ang kalabaw, ang tawag sa kanila ay ruminant animals. No, parang may intermission pala minsan, no? Hindi sinasadya. No. Ang tawag sa mga ganung hayop ay ruminant animals. Bakit? Because they have stomachs with several compartments. May mga division yung kanilang mga tiyan. No, may mga division. At ang unang bahagi ng kanilang tiyan, ang tawag doon ay rumen. No? Rumen. How these animals digest its food? Paano nila tinutunaw yung kanilang mga pagkain? Kung papansinin po natin, mga kapatid, no, yung mga ganitong hayop, example, yung kalabaw, kung titingnan natin yan, kain lang sila ng kain, di ba? Kain sila ng kain, kain ng kain, hanggang sa lumobo yung kanilang tiyan. Di ba? Hanggang sa lumobo yung kanilang tiyan, ibig sabihin, puno na. No, puno na. Kaya kahit nakita mo silang nakahiga, naglalakad, o ginagamit sa pagtatrabaho, nakikita mo sila ngumunguya. Tuloy-tuloy yung kanilang pagnguya. Bakit? Kasi, yung ginagawa nilang ganon, unti-unti nilang ibinabalik mula dun sa first compartment ng kanilang tiyan, yung kanilang pagkain. Unti-unti nilang ibinabalik ito sa kanilang bibig at kaya sila nakikita nyo ng nguya. Unti-unti nila itong ibinabalik. Ang tawag po doon, yung proseso pong yon, ang tawag doon ay regurgitation. No? Regurgitation. Bringing up their food from stomach back into their mouth. No? Ang tawag po doon sa prosesong yun ay regurgitation. Ang proseso pong ito, mga kapatid, ang gumagawa sa kanilang pagkain para matunaw ng gusto. Yung ibinabalik nila sa kanilang bibig hanggang sa minunguya hanggang sa maging likido, and through that, mga kapatid, ina-absorb ito ng kanilang bloodstream. No? Pag naging liquid na yon dahil sa kangunguya nila, natutunaw. Kung papansinin niyo, di ba, kapag tayo nagpipiga ng ampalaya para ipainom sa mga bata, ginagawa natin, lamukos tayo ng lamukos, di ba? Hanggang sa makatas. Yun, may ngipin silang ginagamit para madurog ng gusto yung kanilang pagkain hanggang sa matunaw ito at maging likido at ma-absorb ng kanilang bloodstream and becomes part of their life. Di ba? Maging part. Kaya sabi ni Andrew Murray, holding the Word of God in your heart and mind until it has affected every area of your life. Dumadaloy sa bloodstream, sa ugat. Kaya nagiging bahagi ng kanilang buhay, di ba? Affected yung bawat area ng kanilang hanggang dun sa pinakadulo ng kanilang kuko.
It is the same with meditation, mga kapatid. Meditation process. When we take a text, no, thought or praise from the Word of God, no, kapag kumuha tayo ng isang salita, dalawang salita, tatlong salita sa Biblia, and turn it, roll it around in our mind, passing it backward and forward, admiring it over and over again, ano nangyayari? The truth and the power that is contained in that scripture, yung katotohanan at yung kapangyarihan na nakapaloob dun sa salita ng Diyos, ano nangyayari? Is fed into our spiritual digestive system and soon becomes part of our personality. Nagiging bahagi ng ating pagkatao. Yung katotohanan at yung kapangyarihan na nakapaloob dun sa salita ng Diyos kapag ito ay ating mini-meditate. Turn it, roll it around in our mind, passing it backward and forward, admiring it over and over again. Lord, napakabuti mo. Lord, napakabuti mo. Subukan yung gawin yon, kikilabutan kayo. Why? Kasi yung katotohanan at yung kapangyarihan na nasa loob noon, ina-absorb ng ating spiritual digestive system at nagiging bahagi ng ating pagkatao. Ganun kahalaga yung meditation. Ganun siya kahalaga. Mga kapatid, mahalaga ang lahat ng iyan. Pero ano sabi diyan? It is not enough just to read the Bible. Study the Bible or memorize the Bible. Mahalaga yung mga yan. Pero ang sabi diyan, it is not enough just to read the Bible, study the Bible, or memorize the Bible. To read the Bible without meditating on it is like chewing one's food without swallowing it. Ganun ka-importante yung meditation, mga kapatid. Kung importante ang pagbabasa, ang pag-aaral at pag-memorize ng Biblia, isama nyo to, meditation. Ganun siya kahalaga. Ganun kahalaga yung meditation, mga kapatid. Di ba? Kapag hindi natin ginamit yung meditation, ano sabi dyan? Para ka lang sumubo ng isang pagkain, nginuya mo ito hanggang sa madurog at pagkatapos, ibinuga mo rin. Saan yung nourishment na makukuha mo dun sa pagkain? Wala. Diba? So, ganun yung meditation. Para kang ano, yung mga nagpupunta sa mall, kalimitan dyan, hindi lahat bumibili. Ano tawag sa kanila? Window shopping. Diba? Ganun yung mga nagwi-window shopping. Pumapasok ng walang dala at lumalabas ng walang dala. Diba? Ganun yun. Yung, diba? Pag hindi natin ginamit yung meditation, diba? Nagbasa ka lang, pinag-aralan mo lang, nag-memorize ka lang, and then after that, wala na. Goodbye. Di ba? But through meditation, the power and the truth na nakapaloob doon, kaya natin ma-extract. Di ba? At maging bahagi ng ating personality. Amen. So, to draw from Scripture the inspiration and power we need to stay spiritually fresh. No, yung para makuha natin yung inspiration and power na nakapaloob doon sa salita ng Diyos para manatili tayong spiritually fresh, vibrant, strong, healthy. No, ang dapat nating gawin, mga kapatid, sa Biblia, we must do more than read it. We must do more than study it. We must do more than memorize it. We must meditate on it. Men, how to get in touch with God? Through prayer, through Bible reading, and through meditation. The art of Scripture meditation. Huwag nating aalisin yan. No? Yung iba kasi, natatakot.
maraming Kristiyano ang takot sa salitang meditation. Pag narinig nila yung meditation, wow, no? Iba na yung dating. No, iniisip nila yung mga nagyo-yoga na nakaupo, no, na for more than 2 hours, 3 hours, na ganun yung posisyon nila. O di kaya parang mga ano tawag doon, yung mga gurus, yung mga spiritual leaders ng Hinduism. No, o di kaya yung mga temple masters, yung mga monks. No, akala nila yun lang. Pag sinabing meditation, yun ang nasa isip agad. Hindi, di ba? Simple lang ang meditation. No, katulad ng binasa natin about meditation process. Ganun lang. Ganun lang siya. So, ways to keep spiritual freshness para ma-maintain natin, to uphold yung ating spiritual freshness, get in touch with God daily. Not only in prayers, Bible reading, but through meditation. Scripture, meditation. Number 2, determine to forgive everyone who hurts you and refuse to nurse a grudge. Yan yung isa sa kalaban ng mga Kristiyano. Tandaan natin yan, mga kapatid. Yan ang isa sa mga kalaban ng Kristiyano, kaya hindi nila ma-maintain yung kanilang freshness. Bakit? Determine to forgive everyone who hurts you. Andito tayo sa lupa, andito tayo sa mundo. Marami tayong kasalamuha. At hindi tayo mawawalan ng nakakasakit ng loob sa atin. Diba? Hindi mawawalan yan. And, ano sabi dyan? Refuse to nurse a grudge. Pag merong nakasakit sa iyo, huwag mong kimkimin sa puso. Huwag kang mag-alaga ng sama ng loob o galit sa ating puso. Huwag tayo mag-aalaga ng galit, sama ng loob sa ating mga puso. Bakit? Grudges become glooms. Alam niyo yun? Dahil yung sama ng loob o yung galit sa puso, yan ang nagtutulak sa atin para maging malungkutin. Diba? Kaya tayo nagiging malungkutin dahil doon sa sama ng loob na nakatanim sa ating mga puso. Ano sabi ng Colossians? But now you yourselves are to put off all this. Kailangan tanggalin, hubarin, alisin, anger. Yan po yung ating bibigyan ng diin. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Anger. Isa yan sa nagpapahina, nagpapalungkot, nagpapatamlay sa buhay ng isang Kristiyano sa pakikipagrelasyon niya sa Diyos. Anger. Grudges become glooms. No? Unti-unti ka nitong i-isolate sa karamihan. Hanggang sa matagpuan mo na lang ang iyong sarili na nag-iisa, nakasiksik dun sa iyong kwarto. Walang sino man ang pwedeng mag-maintain ng kanyang spiritual freshness and at the same time, nagtatago ng sama ng loob sa kanyang puso. Hindi niya pwedeng pagsabayin yung dalawang yon. Spiritual freshness and resentment or grudge sa kanyang puso, hindi niya pwedeng pagsabayin yon. Hindi siya pwedeng mag-maintain. Unti-unti nitong lalasunin both your body and your spirit. Maapektuhan yan. Maapektuhan niya, mga kapatid. Sabi ni Walter Alvarez, a medical doctor and counselor, says, grudges or resentment, put the whole physical and mental system on a war basis instead of on a peace basis. Pinag-aaway niya yung physical na katawan natin at yung ating kaisipan. Example, kapag may sama ka ng loob o galit sa puso mo, ang sabi, Kuya Pole, patatas ba yun? Tawag? Patatas. Gaano man karami yan? Isang timba, isang sako, isang piraso,
patatas pa rin yan. Sama pa rin ang loob yan. Sabi diyan, grudges or resentment put the whole physical and mental system on a war basis instead of on a peace basis. Halimbawa, may sama ka ng loob sa puso mo. Alam natin kung ano epekto ng sama ng loob o galit sa puso natin, di ba? Sa isip mo, gusto mo kumain. Gusto mo kumain. Pero dahil may galit kang inaalagaan sa puso mo, galit ka sa isang tao, ano nangyayari sa panlasa mo? Tamad kang kumain, hindi ka makakain. Pero gusto ng isip mo na kumain. Di ba? Gusto ng isip mo, gusto mo kumain. Pero hindi ka makakain dahil wala kang panlasa. Bakit? Dahil pinag-aaway ng pisikal na katawan at ng ating isipan, nag-aaway sila sa pamagitan ng galit or sama ng loob. Patuloy niya, sabi ni Walter, I often tell patients they cannot afford to carry grudges or maintain hates. Such things can make them ill and tire them out. Anong mangyayari kapag gusto mong kumain sa isip mo pero hindi ka makakain? Pag nagyari yun ng tuloy-tuloy, anong mangyayari sa'yo? Kakasakit ka. Manghihina ka. Kaya tingnan nyo mga taong may mga galit sa puso, yung nag-aalaga, ang dali nila mapagod. Hindi dahil sa senior citizen na sila. No. Dahil dito, di ba? Dahil sa galit, dahil sa sama ng loob. No, mali. Sis, pakibalik mo nga dun sa isang click. Ayan. A grudge or resentment is sand in the machinery of living. Diba? Ang galit daw o sama ng loob, para daw itong buhangin sa ating pagkatao. Alam niyo yung mga makina, hindi pwedeng magkaroon ng foreign objects yan sa loob, yung mga makina. Diba? Hindi pwedeng magkaroon ng foreign objects yan, mga hard objects. Kahit maliliit yan, dahil sisirain ito yung makina. Diba? Buhangin, maliliit na piraso ng bakal, sisirain nito yung makina. Ganon din yan A grudge or resentment is sand in the machinery of living, yun sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil ang grudge or resentment, mga kapatid, ito yung magsisilbing buhangin na magpapakirot, magpapairita sa ating pagkatao. Di ba? Yun yung magsisilbing buhangin, yung galit o sama ng loob. Sa ating pagkatao. Di ba? Okay. Ako, nakaranas na. Doon sa sapatos ko, nagkaroon ng buhangin to. Piraso ng bato. Sa tuwing lalakad ako at matatapakan ko, nasasaktan ako. Nahihirapan ako. Naiirita ako. Di ba? So, ganun yung pakiramdam ng mga tao na mayroong sama ng loob sa puso. Nahihirapan, naiirita, nasasaktan. Di ba? Ganun yung nangyayari sa kanila. Meron nga isang kwento, nabasa ko, sabi niya, isang pastor ang nilipitan ng isang kanyang member, dahil para ihinga yung problema niya patungkol dun sa isang tao rin, para ihinga yung kanyang problema, sabihin. So, after the pastor heard the man's problem, sabi ng pastor, in-advise niya yung lalaki na to forgive and forget. Sabi ng pastor. Sabi ng pastor, patawarin mo, kalimutan mo lang yung mga nangyari. Sabi ng pastor doon sa lalaki. So, the man replied, sabi niya, but pastor, sabi niya, every time I see him, he burns me up. Sabi niya, pastor, gusto kong gawin. Kaya lang, sa tuwing makikita ko siya, nag-iinit ang ulo ko. Sabi niya, sumasama pakiramdam ko. Sabi niya, sa tuwing makikita ko siya. Sabi ng pastor, mangyayari talaga yun sa'yo dahil yung gusto mong gawin sa kanya, sa iyo nangyayari.
Pastor, gusto ko siyang suntukin. Gusto ko siyang tirisin. Nahihirapan ako, Pastor. Dahil, sabi nga ng Pastor, dahil yung gusto mong gawin sa kanya, ikaw ang nakakaranas nito. Diba kalimitan ganon? Kapag hindi ka marunong magpatawad at naging anong sama ng loob dito sa puso, diba, sa tuwing makikita mo yung tao, diba, parang umaakyat yung dugo mo sa iyong ulo. Diba? Gusto mo siyang tirisin, gusto mo siyang upakan, gusto mo siyang sipain. Pero ang nangyayari, ikaw ang nasasaktan, ikaw ang nahihirapan. Diba, yung dibdib natin parang naninikip dahil sa galit, sa sama ng loob. So, no, yun ang nangyayari. Patuloy ng pastor, sabi niya doon sa lalaki, merong isang sadistang magsasaka, no? Merong isang sadistang magsasaka na lagi nang pinepeste ng mga ibon yung kanyang bukirin, no? Ang kanyang bukirin. Ang kanyang maisan at yung kanyang may mga alaga din siya, no, na mga hayop. No, laging pinepest ito ng mga ibon. So ang ginawa niya, humuli siya ng isang lawin, no, dahil doon sa mga hayop niya, no, dahil inis na siya. Ginawa niya, humuli siya ng isang lawin. Ang ginawa niya, pagkahuli niya, tinalian niya to ng isang small stick of dynamite. Small stick of dynamite. So pagkatali niya, sinindihan niya ito at pinakawalan sa ere. Inaasahan ng magsasaka nung sadistang magsasaka, na yung lawin na isasabog dun sa ere. Pero ang nangyari, alam niyo kung anong nangyari? Yung lawin na mayroong sinding dinamita sa kanyang katawan, dumiretso sa kanyang kamalig. At doon sumabog. At sa nangyaring pagsabog, hindi lang yung kanyang kamalig ang nasira, hindi lang yung mga naka-stack niyang mga inani na naroon ang nasira, kundi maging bahagi ng kanyang bahay nasira, mga kapatid. Isipin po natin. The fact is this, ito yung totoo, mga kapatid. You just cannot hurt another person without hurting yourself. Dahil gusto mong gumante, dahil may sama ka ng loob, you just cannot hurt another person without hurting yourself. Subukan mo manuntok dun sa kagalit mong tao. Nangyayari sa kamay. Minsan nababalian, minsan namamaga. Hindi lang siya nasaktan. Maging ikaw. You just cannot hurt another person without hurting yourself. Ano sabi ng mga kasabihan ng mga incheck? He who spits against the wind spits in his own face. Subukan yung dumura ng salungat sa hangin. Kanino ito tatama? Sa sarili mo rin. Di ba? Ganon ang nangyayari. Marami na nagpatotoo na kapag may sama sila ng loob para daw may nakadagang bato sa kanila, di ba? Kapag may sama ng loob. Kapag hindi ka nagpapatawad, para daw mayroong nakabaong tinik sa puso. Di ba? At kapag may galit ka, hindi ka makapag-concentrate o makapag-focus doon sa iyong ginagawa. Di ba? Kasi lagi nasa isipan, nasisira trabaho. Hindi ka makapag-concentrate, hindi ka makapag-focus. Tanong, sino yung apektado? Di ba? Sarili natin. Katulad nung theme song ng Frozen. Let it go. Di ba? Hayaan na natin. Let it go, mga kapatid. Sino pwedeng kumanta? Let it go, mga kapatid. Hayaan na natin. Di ba? Hayaan na natin. Huwag na nating isipin kung gaano tayo nasaktan. Ang isipin natin, how to forgive and forget. Di
Diba? Hayaan natin. The damage has been done. Wala ka na magagawa para ibalik yon. Sisirain lang nito yung buhay mo. Yung buhay natin. Kapag patuloy na nagtanim ka ng galit o sama ng loob sa iyong puso. No? Learn how to forgive and forget. Ganun yung ating Diyos kung magpatawad di ba? He forgive and forget. Pag siya, once na lumapit ang isang tao makasalanan sa kanya, anong ginagawa niya? Kinukuha niya yung kasalanan ng isang tao. Pagkakuha niya, tinatapon na niya ng walang lingon likod. He forgive and forget. Hindi na niya tinitingnan yon, hindi na niya binabalikan. Ganun yung ating Diyos. Learn to forgive and forget. Tandaan natin to mga kapatid, you cannot maintain spiritual freshness while you are bearing a grudge or resentment in your heart. So kung gusto nating maranasan na patuloy na magkaroon, na maging masigla, malakas, ang ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos, our experience of God, ano dapat gawin? Determined to forgive everyone who hurts you and refuse to nurse a grudge. Huwag kang mag-alaga. Pabayaan mo na sa mga caregiver yon. No? Huwag tayong mag-alaga ng sama ng loob sa ating mga puso. Pangatlo, number 3, break decisively with everything of which Christ cannot approve. No? Tanggalin na natin ng totoo, decisively, kung ano yung mga bagay na ayaw ng ating Panginoong Jesucristo. No? Yung mga bagay na ayaw ng ating Panginoong Jesucristo. Romans chapter 1 verse 1 and 2, ano sabi diyan? What shall we say then? Ano yung masasabi natin ngayon? Shall we continue in sin that grace may abound? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumaganang lalo yung habag ng Diyos? Ano sabi? Certainly not. Hindi dapat. Hindi dapat tayo na magpatuloy sa kasalanan. How shall we who died to sin live any longer in it? Paano pa tayo magkakasala? Break decisively with everything of which Christ cannot approve. Yung mga ayaw ng ating Panginoong Jesucristo, huwag na nating gawin. No one can maintain spiritual freshness as long as they allow known sin to remain and take root in their hearts. Walang sino mang makakaranas ng pagiging masigla sa kanyang pananampalataya, pagiging masaya, pagiging malakas. Habang alam mo na merong kasalanang nakatago dito at patuloy na nag-uugat. Hindi mo pwedeng pagsamahin. Ano sabi sa Bible? Hindi pwedeng bumukal sa isang bukal yung tubig alat at yung tubig tabang. Di ba? So ganun din yan, hindi mo pwedeng pagsamahin. Yung spiritual freshness na gusto mong maranasan, and at the same time, meron kang kasalanang nakatago dito sa iyong puso. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin din. Why? Dahil ito ang sisira at magpapapangit ng pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Di ba? Totoo yun, di ba? Pag nakagawa ka ng kasalanan, apektado yung relationship natin sa Diyos. Di ba? Maraming Kristiyano na dumaan sa ganitong sitwasyon. No? Bumibigay sa kasalanan at ang resulta, ano yung resulta? Sinisisi ang Diyos. Lord, bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin? Bakit ako pa? Ang daming tanong ng paninisi. Ano pa? Nakakaroon ng condemnation sa puso. Di ba? Nakakaroon ng condemnation. Kinokondemn yung sarili dahil doon sa kasalanan. Yun yung resulta ng pagkakaroon ng kasalanan. Kaya, ano nangyayari sa kanya? Unti-unti siyang lumalayo. Isa pa, hindi na makapanalangin, hindi na makapagbasa ng Biblia.
Why? Dahil nahihiya na sa Diyos. Nahihiyang humarap sa Diyos. Mga kapatid, if we want to experience spiritual freshness, we need to make definite decisions. Kailangan natin magkaroon ng tiyakang desisyon. Decisions such as saying yes to all that Christ offers and saying no to all that sin offers. Kailangan meron tayong tuwirang desisyon. No? Isang tuwirang desisyon na payag tayo, oo tayo, dun sa lahat ng gusto ng ating Panginoong Hesus at ayaw natin dun sa mga iniaalok ng kasalanan na gawin natin. Kailangan magkaroon tayo ng definite decisions. Ang sabi ng Mark chapter 9 verses 43, 45, and 47, if your hand causes you to sin, cut it off. Sabi niya, it is better for you to enter into life maimed, pinsala. No, may pinsala, rather than having two hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched. Verse 45, and if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame, rather than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that shall never be quenched. 47, and if your eyes causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye, rather than having 2 eyes to be cast into hellfire. Sabi ng Matthew chapter 9, mas mabuti pa raw na meron kang isang kamay, isang paa, at isang mata na pumasok sa kaharian ng Diyos, kaysa kumpleto ka nga, hindi ka naman makakarating doon sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Kung ang iyong mga mata, ang iyong paa at ang iyong kamay ang nagiging sanhi upang magkasala ka, ano sabi niyan? Putulin natin. Hindi naman literal na pinapuputol ng Panginoong Hesus yan o pinadudukot yung ating mata. Ang ibig niyan sabihin, do something. Matuto kang gumawa ng paraan para hindi mangyari to, para hindi ka magkasala. Matuto kang gumawa ng paraan. Ang dami mo nang napakinggan dito. Buhat na maging Kristiyano ka, ang dami ng mga messages. Yung sinasabi ng Bible, nagbabasa ka. Ang dami na nating alam na paraan kung paano lalabanan yung kasalanan. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi mo kayang putulin ng kamay mo, hindi mo kayang putulin ng paa mo, hindi mo kayang dukutin ng mata mo. Then do something. In other words, do not tolerate it. Huwag nating konsintihin yung kasalanan. Alam mo na magkakasala ka doon, gagawin pa. Amen. Do something. Huwag nating konsintihin yung gusto ng ating katawan para tayo magkasala. Do something. Because from head to foot, pag-aari tayo ng ating Panginoon sa Kristo. From head to foot, binayaran niya ng kanyang most precious blood. Tayo. From head to foot, we are to belong to Christ. Tandaan natin mga kapatid, Jesus met and conquered every sin on the cross. You will never meet any single sin that has not been defeated by Christ. Hinarap at tinalo ng ating Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng uri ng kasalanan. You will never meet any single sin that has not been defeated by Christ. We will not. Sa madaling salita, mga kapatid, lumalakad tayo dito sa ibabaw ng mundo sa gitna ng mga talunang kalaban. Amen?
Kung tinalo ng ating Panginoong Hesus, hinarap at tinalo niya ang lahat ng uri ng kasalanan dito sa sanlibutan, doon sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin nun, lumalakad tayo dito sa ibabaw ng mundo, dito sa lupang ito, sa gitna ng mga talo ng kalaban. Lumalakad tayo dito, in the midst of the conquered post. Mga talunan yan. Dahil dun sa ginawa niya, dun sa krus ng Kalbaryo, lumalakad tayo dito. Sa gitna ng mga talo ng kalaban. Pero ang tanong mga kapatid, kung talagang kung ang lahat ng kasalanan ay natalo ng ating Panginoong Hesus, doon sa krus, bakit marami pa rin mga Kristiyano ang nagiging talunan sa pagharap sa kasalanan? Bakit marami pa rin Kristiyano, kung talagang tinalo ng ating Panginoong Hesus ang kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo, bakit marami pa rin Kristiyano ang ipinagwawagwaga ng dyablo, ng kalaban? Niyuyurakan ng kalaban. Bakit marami pa rin Kristiyano ang nagiging talunan? Ito po yung sagot, mga kapatid. Many Christians fight against sin through prejudice. Maraming mga Kristiyano, kaya nagiging talunan humaharap sila sa pamamagitan, humaharap sila at nilalabanan ang kalaban sa pamamagitan ng prejudice. Ano ibig sabihin ng prejudice? A biased opinion based on emotion rather than reason. Kapag merong kasalanan, pag merong problema, kapag merong tukso na nakaharap sa isang Kristiyano, ang ginagamit niya prejudice. A biased opinion based on emotion rather than reason. Ang pinaiiral niya, emotion. Sa pagharap sa kasalanan, sa pagharap sa tukso, ang pinaiiral, emosyon. Alam natin kung gaano kabaksik yung emosyon pag pinaiiral natin yan. Sa pagharap natin sa kalaban, sa kasalanan, sa tukso, at pinairal natin ang emosyon natin, ano nangyayari? Yung emosyon, tumataklob siya doon sa ating kaisipan, kaya hindi natin makita yung tunay na dahilan rather than reason. Hindi natin makita yung tunay na dahilan kung bakit nangyari yon. Kung bakit ka nagkaproblema ng ganon. Kasi ang pinairal, emosyon. Nagkaroon ng problema, ano nangyari? Galit na galit ka. So dahil galit na galit ka, emosyon yon, ano nangyari dun sa tunay na dahilan? Hindi mo na makita. Dahil ang pinairal mo, galit, yung emosyon. O di kaya kapag takot ka, di ba? Pag pinairal mo yung takot, di ba nagpapanik ka? Hindi mo na makita kung ano yung tama na dapat gawin. Kasi emosyon yung pinairal. That is prejudice. Ano sa Tagalog ang prejudice? Pinatingnan ko po kay Kenneth sa Google. Sabi niya, hindi makatwirang palagay. That is prejudice. A biased opinion based on emotion rather than reason. Yan yung ginagamit ng Kristiyano sa pagharap sa kalaban. Kaya ano nangyayari? Talo. Pero tinalo ng Panginoong Hesus yung lahat ng uri ng kasalanan. Pero bakit nagiging talunan ng isang Kristiyano sa pagharap sa problema? That's because of prejudice. Pangalawa, old habits. Minsan, yan pa rin yung ginagamit ng isang Kristiyano sa pagharap sa kasalanan, sa problema. Old habits, still living with the old image. Nabubuhay pa rin siya dun sa dati niyang pagkatao. Kaya pagharap sa kalaban, hindi na alam kung ano gagawin. Ano ba sabi sa Biblia? Ano ba sabi ng God? Di ba? Still living with the old image. Andun pa rin siya sa dati niyang pagkatao. Hindi pa rin niya tuluyang hinuhubad. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Pero ganun pa rin siya. Hindi niya tuluyang hinubad. Sinusuot pa rin niya. Kaya pagharap sa kalaban, pagharap sa kasalanan, pagharap sa problema, pagharap sa tukso, talo. Because of his or her. Yung ginagamit pa rin yung old habits. Pangatlo, many Christians fight against sin through
lack of decisiveness. Yan yung isa sa mga grabing ginagamit din ng mga Kristiyano. Lack of decisiveness. Ano ang sabi dyan? He or she is content with a conscience that can hide sins but not get rid of it. Andun lang, nakatago lang. Sa kanyang konsensya yung kasalanan. Okay lang. Diba? Maliit lang naman to eh. Minsan lang to eh. Nakatago sa kanyang konsensya. Hindi niya tuluyang tinatanggal. Kaya pagdating sa pagharap sa problema, talo. Lack of decisiveness. Lack of decisiveness. Lack of decisiveness, mga kapatid. Ganun lang siya. So, kung meron pa rin mga kasalanan, no, mga kapatid, sa ating buhay na kinakailangang harapin, no, harapin natin ito in the assurance that they are conquered foes. Na sila ay mga talo na talaga. And break decisively with everything of which Christ cannot approve. Desisyon na talaga natin na huwag na labanan yan. Hindi yung itinatago lang natin sa likod ng ating kaisipan. Okay lang, minsan lang. Tanggalin na talaga natin. Kung meron pang natitira na kasalanan sa ating mga puso. Hindi ka pwedeng mabuhay o i-maintain mo, mapanatili mo yung spiritual freshness mo hanggat merong nakatago sa ating mga puso na, ano tawag doon? Pet sins. Diba? Pet sins. Pag sinabing pet sins, inaalagaan pa rin natin. Diyan ka lang. Saka na lang. Saka na lang kita tatanggalin. Kasi masarap eh. Diba? Ganun eh. Diba? Pet sin. So dapat, break decisively with everything which Christ cannot approve. Diba? Tanggalin na talaga natin, desisyon na natin. Diba? Sa pamamagitan nun, pwede nating i-maintain yung ating spiritual freshness. Number 4, keep your eyes fully focused on Jesus. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. But we Christians have no veil over our faces. Wala nang talukbong yung ating mga mukha bilang mga Kristiyano. We can be mirrors that brightly reflect the glory of the Lord. And as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him. Keep your eyes fully focused on Jesus. No? Alam niyo mga kapatid, isa ito doon sa talagang nag-motivate sa akin sa pananampalataya. Keep your eyes fully focused on Jesus. No? Talagang nakapokus tayo. No? Why? Ang isa sa mga paraan kung paano tayo magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng pagtayo sa kanyang harapan nang wala ng talukbong yung ating mga mukha. Mamaya, alamin natin kung ano yung talukbong sa ating mga mukha na dapat nating tanggalin. No? Kung gusto natin na ma-maintain at maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo, dapat matanggal ang lahat ng talukbong sa ating mga mukha at patuloy tayong tumingin, mag-focus sa ating Panginoong Jesucristo. No? Our gaze, no, yung ating pagtitig, pagtingin, pag-focus, our gaze must be person-centered and not problem-centered. And that person, mga kapatid, must be Christ. Alam niyo kung bakit? Jesus was the most alert and alive person the world has ever seen. He was always confident, always assured, always in the right place, doing the right thing at the right time. Siya si Jesus. Siya si Jesus. Hindi masama ang tumingin at humanga sa ating sarili o maging sa ibang tao. Hindi masama yun. Diba? Hindi masama ang humanga, tumingin sa ating mga sarili o maging sa ibang tao. But, we should not spend, no, huwag masyado. We should not spend too much time doing that.
Huwag naman masyado mong, alam niyo kung bakit, no? Tingnan natin itong quotation na to. If you look long at yourself, you will become discouraged. If you look long at others, you will be distracted. But if you look long at Christ, you will take on His likeness. Ano sabi dun sa una? If you look long at yourself, you will become discouraged. Bakit? Diba? Sa ngayon, okay lang. Pagharap mo sa salamin, makikita mo yung sarili. Pogi, maganda, blooming, makinis. Pero pagdaan ng mga panahon, magbabago yan. It will fade away. Kung ano man meron ka ngayon. Kukupas yan, mawawala. And you will become discouraged. Kapag hinangaan mo at tinitigan mo ng matagal ang iyong sarili, dadating ang panahon, madi-discourage ka dahil magbabago ka eh. If you look long at others, you will be distracted. Hindi masama ang humanga at tumingin sa ibang tao. Pero huwag masyadong matagal. Bakit? Magkakamali din yan. Kahit gaano mo ka iniidolo yan, kahit gaano mo ka hinahangaan yan, magkakamali yan, magbabago yan, and you will become distracted. But if you look long at Christ, you will take on His likeness. We become like that which you gaze at habitually. Kung ano yung lagi mong tinitingnan, magiging ganun ka rin. Amen? Ano yung law of photography? Ayan. Law of photography. The angle of incidence equals the angle of reflection. Di ba? Kapag yung cellphone or camera, digital, no? Kapag kumuha tayo ng picture, kung ano yung kinuhanan mo sa tao, yun yung magre-reflect dun sa picture, di ba? Kapag nakataligod siya, nakataligod din yung makikita mo sa picture. Kapag naka-sideways, yun lang, di ba? So, the angle of incidence equals the angle of reflection. Ibig sabihin, if you want a full face, no, a full face reproduction, you must look full face into the camera. Yun ang ibig sabihin niya, di ba? Kung gusto mo ng full face reproduction, kitang-kita yung mukha mo, kailangan talaga nakaharap ka sa camera. That's the angle of incidence equals the angle of reflection. Yun yung sinasabi na law in life. No? Law in life na that causes us to become like that on which we gaze. Kung ano yung ating lagi nang tinitingnan. Kapag tiningnan natin si Jesus ng patagilid, no? Partial reflection lang yung makikita natin sa Kanya. Di ba? Partial reflection, kalahati lang yung ating makikita sa Kanya. Pero kung titingin tayo ng harapan talaga sa Kanya, ng mukhaan, makukuha natin yung Kanyang full reflection. Di ba? Full reflection. No? Again, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, no? Ano sabi diyan? Ayan, but we Christians have no veil over our faces. We can be mirrors that brightly reflect the glory of the Lord. And as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him. Sabi diyan, kapag naalis, no, but we Christians have no veil over our faces. Naalis na yung talukbong sa ating mga mukha. Saka lamang mahahayag yung kanyang kaningningan at yung kanyang kaluwalhatian. Diba? Saka lang mahahayag kapag naalis na yung talukbong sa ating mga mukha. Anong klase ng mga talukbong yung dapat nating tanggalin, alisin sa ating mga mukha? The veil of dishonesty. The veil of pride. The veil of lying, unforgiving, impurity, idolatry, immorality, hatred, envy, drunkenness, selfish ambition. Yun yung marami pang iba. No, yun yung mga talukbong na dapat natin tanggalin sa ating mga mukha upang yung kaningningan at kaluwalhatian ng ating Diyos ay mahayag sa atin. Mag-reflect sa atin yung kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi makita yung kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos sa isang Kristiyano kasi ang dami pa ring talukbong sa kanyang mukha. Mga talukbong na kumocover kaya hindi mahayag yung kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos.
The veil of unforgiving, lying, pride, hatred, envy, drunkenness, selfish ambition, idolatry, impurity. Yun yung mga talukbong na nagtatago. Kaya hindi mahayag yung kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos. Pero, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, bagamat marami tayong dapat tanggalin na talukbong sa ating mga mukha, pero sisiguraduhin ko sa inyo mga kapatid, kung ang mga talukbong na yan ay maaalis sa ating mukha, darating ang ating Panginoon Jesucristo. Mahayag yung kanyang kaningningan, mahayag yung kanyang kaluwalhatian sa bawat Kristiyano. Kapag naalis yung mga talukbong na yan, sisiguraduhin ko yon sa inyo. Kapag naalis yung mga talukbong na yan, tunay na lalabas yung kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos sa bawat Kristiyano. We who are born of the dust are being gradually transformed into the most beautiful image that this planet has ever seen. Tayo naggaling sa alabok ay unti-unting binabago. No? Unti-unti tayong binabago. Patungo saan? Into the most beautiful image that this planet has ever seen. Ano yon? The image of Christ. The image of Christ, mga kapatid. Amen? That is the most beautiful image that this planet has ever seen. The image of Christ. At yan yung purpose din natin. Yung maging unti-unting maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Take the grace and you get the glory. Ang grace and glory, mga kapatid, ay often connected sa New Testament. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang grace and glory. Ano sabi diyan? Take the grace of God and you get the glory. Take the grace of God. Take the grace of God and we get the glory. And we get the glory. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa aming pinag-usapan, Lord God, sa mensahe na napakinggan namin ng bawat isang narito, Lord God. Kung paano namin mapapanatili, Lord God. Kung paano namin i-uphold, mamimaintain, Lord God. Kung paano namin i-retain, Lord God, yung spiritual freshness, Lord God, na aming naranasan buhat mula nung kami ay maging Kristiyano. Yung unang araw na kami ay maging Kristiyano, Lord God. Nais namin, Lord God, na huwag matulad sa iba na nawala at ang iba naman ay naging matamlay sa kanilang pananampalataya, Lord God. Nais namin na patuloy na maging sariwa, Lord God, fresh and vibrant yung aming experience sa iyo araw-araw, Lord God. Gusto naming maranasan ito, Lord God, kung paano namin ito naranasan nung kami ay mag-umpisa, Panginoon. Nais din namin, Lord God, na ito ay maranasan hanggang sa ngayon, Lord God. Yung aming relationship sa iyo, yung aming experience sa iyo, Lord God, patuloy naming maranasan na maging fresh lagi ito, maging vibrant ito, Lord God. Nais namin na maibalik yung sparkle, Lord God, yung kinang, yung sigla, Lord God, ng aming pananampalataya, ng aming pakikipagrelasyon sa iyo, Lord God. At alam namin, kailangan namin gumawa ng effort para ito ay mangyari, Lord God. Hindi ito dumadating ng bigla sa isang Kristiyano, Panginoon. Kailangan namin gumawa ng mga paraan upang manumbalik yung aming sigla, yung aming masaya, malakas na pananampalataya, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. And through these principles, Lord God, na aming pinag-usapan, alam po namin, Lord God, na ito ay unti-unti naming maibabalik, Lord God. Ito yung gagawin naming motivation, Panginoon, upang patuloy kaming maging malakas, Lord God, maging luntian, maging sariwa, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. No matter what, Lord God,
doon sa mga difficulties, doon sa mga trials, Lord God, na aming nararanasan. Alam po namin, patuloy kami magtatagumpay, Lord God, kung ia-apply namin ang lahat ng aming napakinggan, Lord God, sa umagang ito. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy na tulungan mo kami na magawa ito, Lord God. Sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Jesucristo, alam po namin, hindi ito magiging imposible. Salamat po. Salamat po. Alam po namin, from now on, Lord God, from this day onwards, Lord God, alam po namin, unti-unti naming maibabalik, Lord God, yung aming sigla, yung pagiging sariwa ng aming pakikipagrelasyon sa iyo, yung lahat ng aming nararanasan patungkol sa iyo, Lord God. Salamat po. Salamat po, Lord God. Alam po namin, ito rin yung nais mo para sa bawat isa. Ang manumbalik yung sigla sa aming pananampalataya, sa aming pakikipagrelasyon sa iyo, Lord God. Salamat po. Salamat po sa iyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.